Hello Capricorn! Welcome to Like a Tarot. Alamin natin ang situation mo, ang situation ng person mo, ang relationship, at saka mamaya kukuha ko ng additional cards. Dahil sa connected ka sa person mo, may posibilidad na magkapalit kayo ng situation. Sa reading na ito, ikaw na lang bahalang tumukoy. Babasahin ko yung meaning ng card na ito kasi hindi lahat kabisado ko eh. Divine Guidance. Ang ibig sabihin nito ay hayaan mo na yung universe ang kumilos para sa iyo. At kung naghihintay ka ng kasagutan, magkakaroon din ng clarity soon. Alamin naman natin ang situation ng person mo. Uy, ang bilis. Itong card naman na ito ay kailangan alam mo kung ano yung nagpapamotivate sa iyo. Lalo na kung meron ka mga bagay na gusto mong magkaroon ng goal. Yan yung dapat mong isipin. Never give up. Yung mga inspirational quotes. Alamin natin kung bakit ipinakita itong divine guidance para sa situation mo. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. The Lovers, the Tower, Queen of Swords. Base sa mga cards na ito, ang situation mo, maayos ang relationship nyo ng person mo. Pero, merong magpapabago sa sitwasyon. May person na sisira or manggugulo. Pwedeng third person or family member. At ang advice ng cards na ito ay mas pagtibayin nyo ng person mo yung relationship. At saka single ka man or nasa relationship, dalawang cards na yung nagbibigay sa'yo ng warning. Sa relationship, hindi nakakabuti yung sikreto. Kapag inilihim mo, ibig sabihin kinukonsinti mo yung nangyayari. Patong-patong na problema kasi yan kapag nagsisikreto. Pero nasa sa iyo yan kung hanggang saan mo pwedeng maitago. At saka nakikita nyo naman yung cards, diba? Na sa relationship, kailangan hawak kamay nyong harapin ng person mo yung problem. May person na sisira niyan, maybe kilala mo pa, kaya mag-ingat. Dalawang cards na kasi nagsasabi. Hindi magandang simulan yung relasyon na nakasira ka ng ibang relasyon. Narinig ko lang yan sa misa ni Father. Hindi yun matatawag na love. Itong motivation naman ang alamin natin. Sa ilang single, may potential person ka makikilala na perfect na para sa iyo. Kaya lang sa mga panahon na kinikilala mo siya, meron kang matutuklasan. Meron kang magiging karibal. Matagal na may gusto sa kanya yung person. Maybe kaibigan niya yon. Kaso lang ikaw yung mahal ng potential person eh. Hindi pa nga nagsisimula yung relasyon, sinusubukan na King of Pentacles in reverse, Page of Cups, at Seven of Wands. Connected itong mga cards sa mystical cards na kailangan ng motivation. May sitwasyon sa buhay ng person mo na nagkaroon ng failure. Maybe dahil sa sobrang expectations na mas successful yung makakamit niya. Ang hindi niya lang alam ay malaki yung potential niya na maging successful at saka marami na siyang napagtagumpayan
na mas dapat niyang protektahan. At saka meron na siyang 2 success na cards. At saka meron din siyang 2 cards na may pagdududa. Na feeling niya inaatake siya ng kaaway. Base sa mga cards, ang ipinapakitang sitwasyon ay patungkol sa career, sa business or relasyon. Kung ano man ang pag-aalala ng person mo, makakatanggap siya ng tulong. At saka, ang advice ng mga cards, alisin sa buhay ng person mo yung mga person na makakagulo lang sa buhay o relasyon. Sa mga single, may potential person na gusto ka, pero naghihintay din siya na ikaw yung gumawa ng first move. Kasi bukod sa mahiyain yung person, inosente rin siya pagdating sa love. Pero mapagmahal siya at saka protective na person. Yung pagiging inosente ng potential person, yun yung charm niya. Marami rin nagkakagusto sa kanya. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, pakiramdam ng person mo, hindi niya mapoprotektahan ang relasyon. Itong balance naman na card, ang ibig sabihin, baguhin na yung pananaw sa buhay, lalo na't maraming pagbabagong nangyayari sa iyo. At saka i-let go din yung mga bagay na nagpapabigat lang sa sitwasyon. Ituloy ko lang guys na ang ilan sa inyo na nasa relationship, pareho kayo ng person mo nang nararamdaman, wala pa rin nagbabago. Pareho kayong nagtitiis sa mga problema or hadlang na kinakaharap para mapagpatuloy yung relasyon. At saka base sa mga cards, nakadalawang cards na pinipilit protektahan ng person mo yung relasyon nyo or pamilya. Sa sitwasyon, sa relasyon, or pangangailangan. The Magician, 8 of Swords, at 9 of Wands. Sa mga naunang cards mo, ipinakita na hindi ka nabubuhay sa realidad. Pero dito, nagkaroon ng realization na ikaw yung in charge sa realidad ng buhay mo. Natuto ka at saka nagkaroon ka ng kaalaman sa kung ano yung direksyon ng gusto mong tahakin sa buhay. At ang advice ng mga cards ay huwag kang padala sa takot o kaya kung gaano ka painful yung magiging epekto ng sitwasyon sa iyo. At saka nakadalawang cards ka na huwag mong pagdudahan yung sarili mong abilidad. At saka noon, akala mo hindi mo kaya. Pero pinapakita ng mga cards na anuman ang hadlang or problem na darating sa buhay mo, kayang-kaya mong harapin at makaka-move forward ka. Sa career or business, ang advice ng mga cards, ikaw yung may control ng buhay mo at ito yung tamang timing para sa pagkakaroon ng tamang desisyon. Sa career or business, madiskarte ka, magaling ka sa trabaho mo. Huwag ka na magtaka kung may naiinggit or galit sa iyo. Sa financial, mas maraming paraan para lumaki yung kita mo kesa sa takot na nararamdaman mo. Sa health, ang ilan sa inyo okay naman yung kalusugan, pero ang ilan, alisin mo yung pag-worry, anxiety, para hindi ka magkaroon ng sakit. Sa mga single, 3 cards na ang nagsasabi na kung meron kang person na nagugustuhan, ito yung dapat na i-focus mo. Kung hindi, mauunahan ka. Sa relationship, 2 cards na yung nagsasabi na merong person na mas dapat mag-focus sa kung ano yung sitwasyon ngayon. Lakasan ang loob sa mga araw-araw na nangyayari sa buhay mo para malagpasan mo ito. Itong 2 of Pentacles naman, may mga sitwasyon na pinagsasabay ka na hindi makakabuti sa buhay mo.
Nakatatlong cards ka na balansehin mo yung buhay mo, lalo na para sa tama. Itong 8 of Cups naman, nakadalawang cards ka na kailangan mong mag-move forward sa buhay mo. Kasi maraming chances, success na darating sa buhay mo na magpapa-improve at saka magpapaunlad sa iyo. Itong Ace of Pentacles naman, ang ibig sabihin, huwag ka nang mag-worry or mag-isip ng sobra sa kung ano yung mangyayari sa buhay mo. Mag-focus ka sa mga bagay na gusto mong ma-achieve kasi makakamit mo ito, lalo na pagdating sa career at saka financial. Kumbaga may pang long term. At saka guys, kung noon nagkaroon ng failure sa iyo man or sa person mo, this time kailangan magkaroon ka na ng katatagan at saka yung motivation sa mga gusto mong magkaroon ng katuparan sa buhay. Maganda rin yung sinasabi patungkol sa love na magkakaroon ng balanse. Umuulit-ulit lang yung meaning ng mga cards. Sana mag-get mo yung advice ng guide mo. Marami nga po palang salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. San man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. Ito naman ang angel number mo. 444. Something very good is coming your way. Good news, good times, good relationship, good health, and many blessings. Type 444 if you are ready. Five, 5. Speak as if it has already happened and it will. Type yes if you agree. 1313. It means that a new chapter in your life will begin.